the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Bagong tagapakinig, bagong manonood, bagong pag-asa. Yan. Hay nako, Brad Jeff, kung malapit ka lang sa amin dito, yayakapin ka namin. Yayakapin ka ng mahigpit dahil ang mensahe na iyong inihahatid ay bumabaon sa isipan at damdamin ng ating mga tagapakinig. Mabuhay. Ramdam na ramdam namin, no? Brad Jeff, yung mensahe mo kahapon, ramdam namin yung pagpapahiwatig dito ng ating sinanay Leonora. Okay, Brad, salamat na marami. We'll see you tomorrow. Hindi pa pala tapos. Okay. Brad, thank you. Go ahead. Mga Brad Ted, maraming salamat this opportunity every morning. Lamberto de Ocampo at Lamberto Marquez. Yan, pinababati na lang aking kaibigan si Coach Bernard. Laban lang po tayo sa buhay. At sabi nga ni Brad Ted, itong segment na to ay nakakapagbigay sa atin ng pag-asa. Kasi po, salita ng Diyos to. Buhay siya at totoo yung mga pangako niya. Happy birthday din po sa akin Tita Daisy May Domacena. Yan, taga-Kabanatuan yan. At si Shirley Salcedo. Pinag-uusapan po natin yung God's attributes, yung mga katangian po ng Diyos. Kahapon nga, sinabi natin, siya ay sovereign. Soberenya po ng Diyos. Kahit ano mangyari, yung plano ng Diyos masusunod. Siya po kasi yung Alpha and Omega, the beginning and the end. What happened in between? Nakalamot, padiskarte ka, pero ang plano ng Diyos lagi sunod. Ngayon po, yung katangian niyang omnipresent. Yung omnipresence daw ni God. Ibig sabihin po na omnipresent, present siya everywhere, all the time. So linawin ko lang po, si Satan, hindi po siya omnipresent. Yung devil, madami lang siyang alipores, okay? Si God lang po yung may unique na katangian, katulad din po ng kahapon, yung sovereignty, na ito po yung kanyang pagiging omnipresent. Ano po ang implikasyon pag naintindihan talaga natin na ang Diyos pala ay omnipresent? Number one, we have access. Access. Pagka po present ang Diyos anywhere, yung present po niya is present all the time, tayo po ay may access sa Kanya. Hindi na po natin kailangan ng isang religious na lugar na kung makapunta lang sana ako ron, makakapagsimba ko, nandun ang presensya ng Diyos. Nung araw po, yung Samaritan woman, yun yung sinabi niya sa encounter niya kay Jesus, sabi, kayo, kung nagsisimba kami sa temple, ganyan, kung hindi lang kami maka-access sa temple, pero sabi ni Jesus, darating ang time, hindi nyo kailangan ng templo. Kasi hindi malilimitahan ang presensya ng Diyos. But anyway, that's another story for another attributes. Pag-uusapan din natin yan. Pangalawa po, aside sa access, comfort and assurance. So, pag alam mo si Lord pala, everywhere, all the time, we can find solace. Kumaga po, magkakaroon tayo ng assurance na in times of joy, in times of sorrow, kahit po anong pagkakataon na meron tayo o ganap sa buhay, yung comfort po niya nandyan. In fact, ito yung verse natin, Isaiah 43:2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Sinasabi lang po dito na Isaiah, ito po yung pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na Israelites. At pwede po natin i-claim yan kung anak tayo ng Diyos. Ang presensya po ng Diyos ay kasama natin whether in good times or in bad times. Yung protection po niya hindi limitado ng mga ganap sa buhay. At ang pangatlo lang po, aside sa access and then assurance, ito po medyo matindi to, responsibility. Ibig sabihin, kung ang Diyos po ay present everywhere, all the time, tayo po may responsibilidad din po. Ipamuhay ang ating buhay na as if nandyan siya sa tabi natin. Hindi ngunit nakasarado yung kwarto mo kung ano na pinaggagawa mo. Feeling mo lang, wala ka sa simbahan, pwede ka nang gumawa ng kalokohan. Ang Diyos po ay kasama natin all the time, every day po. Kaya po, knowing that He is with us, yung responsibility po to live our lives holy and pleasing before this God. Salamat po sa Diyos na siya po ay omnipresent. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong access na binigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami kailangan pumunta pa sa isang sacred na lugar. Lord, kahit saan, pwede kami magdasal dahil ang presensya mo ay everywhere. Nandito nga kami ngayon sa studio, nagdadasal at naririnig mo ang aming mga panalangin. Salamat po dahil hindi lang yung access, but the assurance na alam mo ang aming pinagdadaanan dahil ikaw ay nasa
bawat ganap ng aming buhay. And at the same time, Lord, bigyan nyo kami ng awareness, Lord, na responsible din kami sa kaalaman na ikaw'y kasama namin every time gumagawa kami ng desisyon. Ito ba'y makakalugod sa'yo or hindi? So Lord, help us to be aware of your presence every moment of our life. Salamat po sa inyong omnipresence. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, muli kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides. Bless his mission. At salamat muli po sa magandang balitang hatid ng segment na ito. Lord, alagaan po ninyo, mga kapatid, ang mga tulad po ni Nanay Leonora na naharap po sa matinding pagsubok sa buhay. At kami po'y nananalig na sa mga nakikinig po ngayon sa amin na kapareho po ni Nanay Leonora ay tulad din po niya na hindi po bibitiw sa tibay ng pananampalataya. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, Brad Jeff, muli salamat na marami. Thank you very much. Si Nanay Christy Fermin ay hindi magkamayaw sa kanyang pagpahid, sa kanyang luha. Gaya po ng iba sa mga nakikinig ngayon sa amin na nakiluha po kay Nanay Leonora. Luha huhunan una ng pagdadalamhati, naging luha po ng pasalamat. Amen. What a glorious Tuesday morning indeed. Brad Jeff, thank you very much. Opa, Brad Ted, para sa ikalulugod ng ating Diyos. Ka, nakita ko yung vlog mo na nagbabike ka. Sana all, kasing lakas mo. Bakit, Pastor? Kaya mo rin yun. Ano daw? Nagchachapi-chapi ang iyong internet. Pastor, nagchapi ka. Kapag nag-drive nga, hirap ako bisikleta pa. Naku, kayang-kaya mo yun. Kasi nga, hanggat kaya pa ng buto-buto ko. Di ba, Pastor? Kailangan pinapawisan tayo O, pero ito, may mga additional pa tayo. Kanina, nagtapos tayo kay Happy JP, no? Pastor Jeff and Manong Ted. Galing kay Happy Novaliches, nagpa-add siya ng 1,112.6. Galing naman kay Happy Go Lucky, 1,000 piso din. Galing kay Happy Fur Mom, 1,000 pesos din. At tag 500 naman si Happy Kuyang at si Happy Father. So total? Total po ng tatanggapin nitong si Nanay ay umabot na ng 24,112.6 pesos. Amen. Again, to God be all the glory indeed. Alright, sige. So, Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Thank you, Brad Ted. Ano ko lang, loko itong pinsan ko si Enzo. Meron din daw omnipresent, yung maniningil. Okay, iba po yun. Hindi si God. So, God bless you po. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. See you tomorrow, Ted. Thank you, Brad Jeff, serving the people. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.